Okay, welcome back once again mga buddy. Another topic na naman itong ating pag-uusapan. So, tuloy lang natin yung ating tinalakay tungkol nga dito sa ring dike formation. Posibleng nangyayari sa ilalim ni Taal. At ito nga ay binasa natin ayon dito sa artikulo na nakita natin sa Volcano Cafe, na kung saan nga ay tinalakay itong posible na pinagdadaanan nitong si Taal Volcano. So, ituloy natin yan. Then, pag-usapan din natin itong nangyari ngayon na magnitude 8.2 na lindol dito sa may Alaska. Kung natatandaan ninyo, last April 4 and 8, 2017 nagkaroon ng malaking paglindol dyan sa parte ng Mabini Peninsula. 3 years after, 2020, nagkaroon ng eruption si Taal. So marami nagtatanong kung ito ba ay konektado sa lindol na nangyari noong 2017. Ngayon, may naipasa sa atin yung ating isang Bantay Taal member na isang YouTube video na kung saan ay in-interview si Dr. Mahar Lagmay ng UP, respetadong geologist sa UP, na interview last 2020 na kung saan ay tungkol dito sa paglindol nito at saka dito kay Taal. So panoodin natin yan, at yung latest na article na ipinasa rin ng ating isang Bantay Taal member na kung saan tumatalakay naman sa lindol na nangyari noong July 24. Kaya dito po malalaman po natin kung may connection nga ba yung 2017 earthquake sa naging activities ni Taal Volcano last 2020. Okay, so bago tayo magsimula mga buddy, mag-shoutout muna tayo dito sa mga ilang nag-comments sa ating pinakahuli na ipinalabas na Taal Volcano episodes. So, shout out kay Wilma Awitan, Christian Roperez, Jolo Manuel, Jonalyn and Christa TV, and Daria Piliin. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. Okay, so pag-usapan natin mga buddy, itong nangyari na lindol dito sa Alaska. So, dito tayo sa USGS website. Ito, magnitude 8.2. So, napakalaki ng lindol na to, no? Ayan po siya. So, nasa karagatan. Then, dito sa Volcano Discovery, ito po, yan. So, saan ba banda? Ano bang karagatan ito nakakasakop sa pinagyarihan ng lindol nito sa may parte ng Alaska? Okay, ito ay nasa Pacific Ocean. At nakikita po natin ngayon sa ating screen. Ito po yung kanyang epicenter. So, nasa subduction zone na naman siya. Kalimitan talaga nangyayari mga paglindol mga body sa subduction zone. Ito, kabilang pa rin ito sa Pacific Ring of Fire. So, anong mga plates ba ang involved dito? Tingnan natin. So, itong karagatan na to, ito ay Pacific Ocean. Pumapailalim siya dito sa isang plate na to. Makikita nyo dito sa area na to. Yan. Nakalubog siya dito, no? Palubog siya. Yan ang tinatawag na subduction zone. Okay, so ito yung ating pinakita dati na plate tectonics boundary. So ito ang Pacific Plate. Pumapailalim siya mga body dito sa may bahagi ng North American Plate. So yung lindol na nangyari sa Alaska, somewhere here. Ito, dito sa area na to. At nandito naman sa bahaging ito ang Pilipinas. Ito yung Philippine Sea Plate. Yan, para mas malinaw po sa atin. So ito ang Pacific Ring of Fire. Yan, yung area na yan, na kung saan ay madalas yung mga volcanic activities, yung mga paglindol. Okay, pag-usapan natin mga buddy yung sinasabi natin kanina. Kung may connection nga ba ang nangyari noong 2017 na paglindol dito sa may parte ng Mabini, Batangas, sa naging activities ni Taal nitong 2020 na interview or pahayag ni Dr. Mahar Lagmay na kung saan ay tinatalakay itong nangyari na lindol sa Mabini at saka itong kay Taal. Panoodin natin itong mga buddy. Noong 2017, nagkaroon tayo ng malalakas na paglindol sa Batangas, no? Natatandaan niyo ba noon? Noong April 8 yata, magnitude 6, tapos parang August yata meron din mga maraming mga earthquakes doon sa Batangas. Merong kaming mga tinitignan na parang tumaas din yung CO2 na diffuse CO2 na sinusukat dun sa because of those earthquakes, no. So
baka hindi natin alam, baka kailangan mapag-aralan, makita ko ano yung relasyon nung dalawang paglindol na yon nung 2017. So posible may connect. Okay, so dito sa pahayag ni Dr. Mahar Lagmay, mapapansin nyo na hindi pa sila sigurado kung talagang may connection kasi hindi pa napapag-aralan. So itong interview nito ay nangyari January 13, 2020. So one day after nung nangyari kay Taal. So after 1 year, ito na po yung lumabas ngayon na isang artikulo na kung saan ang mga author ay ito sina Dr. Mahar Lagmay, sina Mr. Mario Aurelio ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences. So si Dr. Mahar Lagmay pala ay Executive Director naman ng University of the Philippines Resilience Institute Nationwide Operational Assessment of Hazard Center. Ayan. So ito po ay pinablish July 27 by Temblor. Ayan. Ang title niya ay Latest Philippine Earthquake Reveals Tectonic Complexity. So ito ay tumatalakay sa nangyari na paglindol sa Kalatagan noong July 24 at ipinapaliwanag din po dito yung complex tectonic setting. Ipinapaliwanag dito na kung saan ang nangyari na paglindol sa Kalatagan ay sanhinga ng Manila Trench, kagaya nga ng pinahayag ng PHIVOLCS. Ito, basahin natin itong part na to. The subducting slab along the Manila Trench at the latitude where the Calatagan earthquake struck dips very steeply, nearly vertically, as shown by the trace of the corresponding Waddafi-Benioff zone. So kung natatandaan ninyo yung ating ginawa na vlog na kung saan ay tinalakay natin tungkol sa subduction zone, kung halimbawa ito yung isang plate, nagsasubduct siya, pumapailalim siya. So kung ito yung Philippine Mobile Belt, pumapailalim yung part na ito ng Sunda Plate, part ito ng Eurasian Plate, yung Sunda Plate, pumapailalim siya. At kapag nagkaroon ng pressure, nagkakaroon ng rupture dito sa subducting slab at yun ang nagiging sanhi ng paglindol. So dito meron silang isang image na kung saan ito ay ang seismotectonics of the July 24, 2021 magnitude 6.6 earthquake of Calatagan, Batangas. Okay, so itong mga nakikita nyo na mga tuldok na to, ito yung mga nangyari na paglindol. At nandito naman sa bahaging ito yung lalim. So itong mga pula ay nasa 0 to almost siguro 60 kilometers yung lalim nito. At itong dilaw na kung saan kabilang nga dito yung magnitude 6.6 ay nasa 70 siguro or 60 to 140 kilometers approximately. Ayan, ito po yung kanyang epicenter. Ito. Okay. So dito naman yan na yung epicenter mismo. Ganito kadami mga buddy, ganito ka-active yung kalupaan dyan sa Batangas, lalo na nga dito malapit dito sa Manila Trench. Ito yung Lubang Fault, ito yung Makulod Corridor, meron pang West Valley Fault dito. Pag nagkaroon ng mga malalakas na paglindol, posible talaga na makaapekto dito kay Taal Volcano. Between April 4 and 8, 2017, a series of moderate magnitude shallow focus earthquakes including a magnitude 5.9, so 8 kilometers yung lalim nito, struck Mabini Peninsula, located about 20 kilometers east of Calatagan Peninsula. So on August 11, meron uli na magnitude 6.3, 177 naman yung kanyang lalim, struck the same region. So column stress transfer modeling of the April 8 event suggests that this earthquake sequence transferred a significant amount of stress toward Taal Volcano. Ito na yung lumabas sa column stress transfer na tinatawag, which could have contributed to initiating a major eruption of the volcano 3 years later in January 2020 and succeeding minor eruptive events in recent weeks. Ito po yung nangyari. Yan, pakita natin. So nandito, ito yung mga earthquake swarm noon sa Batangas, sa Mabini. Kitang-kita natin na ito ay dumidirekta papunta dito kay Taal, yung stress na tinatawag. Ganun kalayo nangyari sa Mabini yung paglindol, pero yun ang nakaapekto kay Taal. How much more itong magnitude 6.6 na ito ang hindi pa kaya makaapekto kay Taal Volcano. So habang tumatagal po, nagkakaroon ng mga kalinawan itong ating sinasabi, kasi may mga lumalabas na mga artikulo na nagpapatunay na itong mga lindol, lalo na nga at malalakas, kapag
ito ay tumama sa isang area na malapit sa isang vulkan na malapit ng pumutok or may mga activities na kung saan ay posible na pumutok, posible na napakalaki ng contribution nitong mga lindol na ito. So sana po wag naman mangyari kasi nga sa ngayon ang pinapakita ni Taal Volcano ay tahimik uli siya, mababa yung kanyang sulfur dioxide muli, tapos pailan-ilan lang yung mga tremors, mga volcanic earthquakes. Sana naman ay hindi mangyari na magkaroon pa ng mas malakas na pagputok. At dito nga sa binabanggit natin kanina na kung saan idagdag lang natin dito sa last na episode na kung saan ay tinalakay natin itong ring dike, nabanggit dito ng author dito sa may Volcano Cafe. Ito, basahin natin. Why could this be happening at Taal? The 2020 draining could have made the roof of the magma chamber under the main crater unstable, thus providing a trigger for the formation of a ring dike. So the main crater itself may have collapsed in earlier historic times in 1754 when it is briefly stated in one of the reports that the volcano suffered a tremendous erosion in its elevation. So although without more information, this statement is rather ambiguous. So in 1911, the main crater also deepened at the crater lake formed. However, the volume lost can be easily explained by excavation during the enormous steam explosion that took place back then. The current situation may also be mirroring the events of 1749 to 1754. A large dike intrusion towards the northeast from Taal took place in 1749 with fissure eruptions inside the larger caldera. Dagdag lang po ito kasi kanina medyo mahaba na yung ating tinalakay. Baka malito na kayo, lalo na kung hindi nyo nabasa itong mismong artikulo. So the two eruptions of 1749 and 1754 seem somehow related. One possible explanation is that the drainage during the initial event led to the roof of the magma chamber starting to subside, which over time evolved into ring dike intrusion and the major eruption of 1754. Ayan po. May another paragraph pa dito, itong fire and water eruptions. So, pero hindi na natin tatalakayin yan. Ang mahalaga po ay naidagdag natin ito at ganun din yung connection nung 2017 Mabini earthquake dito sa 2020 eruption ni Taal Volcano. So sana po maging mapagmatsyag pa rin tayo, maging alerto, lagi naka-update, lalo-lalo na yung mga kababayan natin na malapit dyan, na nakabalik na sa kanilang mga tahanan, sa mga high risk na mga barangay malapit kay Taal. Patuloy lang po tayo na umantabay, patuloy lang po tayo na mag-obserba kasi hindi pa po tuluyang nananahimik si Taal sa kanyang ipinapakita. Muli ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.